babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala at salaysay na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat lugar may tinatagong lihim, pero hindi lahat dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Tuwing linggo may kwento kaming ibabahagi na ayaw mong maranasan mismo. Magsimula na tayo sa isang kwentong hindi mo malilimutan. Hindi ako kilala sa baryo namin bilang matalino o bilang mabait. Pero kung may isa mang bagay na hindi pwedeng pagtalunan, ito yon. Alam ko kung paano mabuhay sa bundok. Ako si Rigor, 27 anyos. Wala akong asawa, wala akong anak, at wala akong plano sa ngayon. Nakatira pa rin ako sa mga magulang ko sa isang bahay na gawa sa kahoy, nakapatong sa gilid ng bundok kung saan ang mga ulap ay parang mas malapit kaysa mga kapitbahay. Hindi ako maingay, hindi rin ako palakwento. Pero kapag umaga, habang karamihan ay tulog pa o naghahanda pa lang ng almusal, ako ay nasa gitna na ng gubat, nakayuko, tahimik, tinitingnan ang mga marka sa putik, isang bakas ng paa ng usa, o di kaya'y kalmot ng bayawak sa puno. Lahat ng ito ay binibigyang pansin ko kasi sa gubat, isang maling hakbang lang ay pwedeng mangahulugan ng gutom sa bahay. Kaya bawat detalye, bawat tunog, bawat kilos ng kalikasan, binabasa ko. Para na rin akong parte ng kagubatan. Bit-bit ko lang ang palaging gamit ko. Isang luma pero maasahang hunting rifle na minana ko pa sa tiyuhin ko. Isang matalim na itak na madalas kong pinaigting sa pamamagitan ng bato. Mahabang lubid na pwedeng gawing trap o pang bit-bit. Headlamp na palagi kong chini-check ang baterya. Maliit na tent para sa mga biglaang gabi sa labas. At backpack na laging may bit-bit na posporo, kutsilyo, instant kape at konting tuyo. Ito ang buhay ko. Hindi ito marangya pero sapat para sa amin. Ang karne ng nahuli ko, baboy ramo, minsan usa, minsan bayawak, iyon ang pinagkakakitaan ng pamilya namin. Isang parte na pupunta sa lola ko sa kabilang bahay, ang iba ibinebenta sa palengke tuwing weekend. Ako ang hanap buhay. Wala akong regular na trabaho, pero araw-araw akong may misyon. May mga pinsan ako na nakatira malapit, pero madalang ko silang kasama. Hindi ko kasi trip ang sabay-sabay. Mas gusto kong mag-isa, mas tahimik, mas kampante. Hindi sa ayaw ko sa tao, pero sa gubat, mas alam ko kung kailan ligtas at kung kailan dapat umalis. Kapag may kasama ka, hindi mo yan mararamdaman agad. Lumaki akong sinasanay ng tatay ko sa simpleng pamumuhay. Hindi kami mayaman pero hindi rin kami nagugutom. Pinalaki ako sa disiplina at respeto sa kalikasan. Kapag may nahuli ka, pasalamatan mo. Huwag mong ubusin. Mag-iwan ka para bukas. Mga prinsipyo ng isang mangangaso na hindi lang basta pumapatay, kundi nakikiayon sa gubat. Sa loob ng ilang taon, naging pamilyar na sa akin ang gubat na to. Alam ko kung nasaan ang mga punong may pugad ng ibon. Alam ko kung anong parte ang may mas madulas na lupa kapag umuulan. Alam ko kung anong trail ang tinatahak ng mga hayop kapag tagtuyot. Para sa akin ang gubat ay parang bahay at ako ang bantay nito. Pero nitong mga huling buwan, may napapansin akong kakaiba. Wala na akong mahuli. Ang mga baboy ramo na dati ay gumagala sa isang lugar tuwing dapit hapon, wala. Ang mga bakas ng usa, parang naglaho. Parang tumigil ang buhay sa gubat. Wala na akong naamoy, wala na akong naririnig, kundi ang ihip ng hangin at langit-ngit ng mga sanga sa itaas. Yung dating buhay na paligid, parang tinanggalan ng hininga. Sa una, inisip ko, baka may ibang mga ngaso rin sa paligid o baka may naglatag ng trap na ako lang ang hindi nakakita.
Pero lumipas ang mga araw, linggo, at wala pa ring bumabalik. Isang araw naglakad ako ng higit 3 oras papasok sa dating hunting zone ko. Lahat ng bakas, wala na. Parang pinunasan ng lupa. Parang hindi na ito ang gubat na kilala ko. Isang umaga habang nakaupo ako sa likod ng isang malaking puno at nilalagyan ko ng lubricant ang rifle ko, napahinto ako tumingin sa paligid. Walang langgam, walang insekto, walang kahit na anong gumagalaw. Kahit mga ibon, tila na nahimik. Walang huni, wala kahit tahol ng aso mula sa malalayong kabahayan. Tahimik, pero hindi yung ordinaryong tahimik. Ibang klase, yung tipong para kang pinagmamasdan ng kung anong hindi mo makita. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may anino na hindi mo makita o isang mata na laging nasa peripheral vision mo. Pero kapag nilingon mo, wala. Kinilabutan ako. Hindi ko yun kinuwento kahit kanino. Hindi dahil sa takot, kundi dahil wala naman akong ebidensya. Baka pagod lang ako, baka gutom. Pero sa puso ko, alam kong may mali. At sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, naisip kong baka kailangan ko nang subukan ang ibang lugar. Mas malalim, mas liblib, mas hindi pa naaabot ng ibang mga ngaso. May mga parte ng bundok na halos walang dumadaan. Yung mga daang iniiwasan dahil mahirap daanan o may matagal ng kwento ng rebelde o ligaw na hayop, hindi dahil gusto kong maging bida. Hindi dahil adventurous ako, kundi dahil wala na akong mahuli at walang ilulutong ulam ang nanay ko kung uuwi akong walang dala. Sa simpleng salita, kailangan kong maghanap ng bagong kabuhayan. Pinag-isipan ko ito ng ilang gabi. Tinimplahan ako ng kape ng nanay ko habang tinatanong kung may balita na sa pag-aani. Wala pa, Nay. Sa susunod baka meron. Yun lang palagi kong sagot. Hindi ko kayang sabihin sa kanila na unti-unti nang nauubos ang lugar na pinagkukunan ko. Kaya kinaumagahan, maaga akong nag-empake. Nilinis ko ang rifle ko ng mas maigi. Nagdala ako ng extra batteries para sa headlamp, mas maraming posporo, mas maraming pagkain at 2 bote ng tubig. Plano ko ay tumuloy-tuloy sa loob ng gubat. Mga 3 araw na lakad papasok. Kung makakatagal ako, wala akong sinabihan. Ayokong alalahanin pa ako ng mga magulang ko. Ang iniwan ko lang ay papel na may nakasulat. Lalakad lang ako paloob. Babalik ako kapag may dala na. Simple, pero malinaw. Bago ko lisanin ang bakuran namin, tumingin muna ako sa bundok. Makulimlim ang langit, pero hindi pa umuulan. Tahimik ang paligid. At sa loob-loob ko, nararamdaman ko na ito na ang magiging simula ng pagbabago, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng makakarinig ng istoryang ito. Kasi sa bundok na to, may bagay akong hindi sinasadya. Pero hindi ko na rin matatakasan. Sa araw ng aking pag-alis, maaga pa lang ay gising na ako. Tahimik ang paligid habang nilalagyan ko ng huling piraso ng tuyo ang loob ng bag. Kinuha ko ang lumang itak at hinasa pa bago ilagay sa gilid ng bag. Isa itong bagay na hindi ko pwedeng kalimutan. Sa gubat, kung hindi baril, itak ang pangalawang buhay. Nilagyan ko rin ng ekstrang baterya ang aking headlamp. Luma na ito pero matibay. Inabot na ng maraming gabi sa gitna ng ulan, putik at lamig. Kasama sa loob ng bag ang kapote, ilang lata ng sardinas, posporo at plastik na bote ng tubig. Bitbit ko rin ang tent, payat, madaling ilatag at sapat para sa isang tao lang. Bago pa man ako lumakad, dumaan muna ako sa likod ng bahay at tumingin sa direksyon ng bundok. Madilim pa ang paligid. Ang mga ulap ay mababa, halos dumampi sa bubungan. Tila ba pinapaalalahanan ako ng kalikasan mismo? Sigurado ka na ba? Pero ang sagot ko, tahimik na pagtango sa sarili. Bandang 7:00, naglakad na ako paakyat. Wala akong sinabihan, gaya ng dati.
Mas gusto kong ako lang ang nakakaalam kung saan ako pupunta. Ayokong may mag-alala, lalo na't hindi ko rin alam kung anong klaseng lugar ang madadatnan ko. Nakaayos ang lahat sa loob ng bog. Sa kaliwang balikat nakasabit ang itak. Sa kanang kamay, bitbit ko ang rifle. Habang palalim ako sa kagubatan, napansin kong mas madalang na ang mga marka ng daan. Yung mga bakas ng mga nakaraang mga ngaso o kahit mga tsinelas na nakaiwan, wala na. Ang mga punong madalas kong makita, nara, balete at mga punong may pugad, unti-unti ring napalitan ng mas siksik at mas mataas na mga halaman. Mas makitid ang daan, mas maraming ugat sa lupa at mas mababa ang mga sanga. Kailangan ko nang yumuko habang naglalakad. Ang liwanag mula sa araw ay pasulput-sulput lang sa pagitan ng mga dahon. Kaya kahit tanghaling tapat, tila hapon na. Pinapawisan ako hindi lang dahil sa lakad, kundi sa tensyon. Hindi ako takot, pero alam kong hindi ko kilala ang gubat na ito. Sa tanghali, huminto ako sa isang maliit na sapang may malinaw na tubig. Uminom ako at nagkape gamit ang maliit kong kalan. Habang nakaupo sa isang bato, sinipat ko ang paligid. Wala pa ring hayop, walang huni ng ibon. Tila ba patay ang gubat, tahimik, sobrang tahimik. Habang iniinom ko ang kape, may napansin akong gumalaw sa gilid ng paningin ko. Pero paglingon ko, wala naman. Tinapik ko ang sarili ko. Kalma lang, Regor, bulong ko. Marahil ay sobrang alerto lang ako. Pero ang utak ko hindi tumitigil sa pagbasa ng paligid. Kinagabihan, nagtayo ako ng tent sa ilalim ng isang nakatabing na batong malaki. Ang lamig ng hangin at habang nilalatag ko ang sleeping bag, nilabas ko ang rifle at inilagay sa gilid ko. Palagi kong kasamang matulog ang baril. Isa na itong extension ng katawan ko. Tumingin ako sa langit, walang bituin, puno ng ulap. Pakiramdam ko'y may paparating. Sa kalagitnaan ng gabi nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kawalan nito. Walang tunog ng kuliglig. Walang tunog ng palaka. Walang hangin na dumadaan sa mga dahon. Para bang huminto ang lahat. Hinawakan ko agad ang headlamp at binuksan. Umilaw ito pero wala akong nakita. Tumigil ako sa paghinga. Nakiramdam. Wala. Maya-maya, bumalik ang tunog ng kuliglig. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko. Marahil pagod lang ako. O baka naiisip ko lang ang lahat. Binalot ko muli ang sarili ko sa sleeping bag at pinikit ang mga mata. Kailangan ko ng lakas para sa susunod na araw. Sa umaga, muling tinahak ang mas palalim na bahagi ng bundok. Nagpatuloy ako sa paglalakad, binubungkal ang mga tanim, tumitingin sa mga dahon kung may bakas ng hayop. Ngunit wala pa rin. Isang araw, 2 araw, 3 araw, puro pagod at katahimikan ang sinukli sa akin ng kagubatan. Pinag-aralan ko ang bawat galaw ng paligid. Gumagawa ako ng marka sa mga puno para kung sakaling maligaw, alam ko kung saan ako nag-umpisa. Gumamit ako ng lubid para gumawa ng pansamantalang trap pero walang dumaan. Ni isang daga, ni isang bayawak, wala. Sa 3 araw habang papalubog ang araw, may naramdaman akong kakaiba. Isang malamig na simoy ng hangin na parang may dalang mabigat. Pagtingin ko sa unahan, parang may liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Tinakpan ko ang ilaw ng headlamp at dahan-dahang lumapit. At doon ko nakita, sa gitna ng gubat, may bakas ng gulong sa lupa. Marurumi, tuyo na pero sariwa pa rin. Sinundan ko ito at ilang metro pa, bumungad sa akin ang isang lumang kampo. Nakahandusay na tolda, kalawangin na tambakan ng bala. Mga sirang kahon na may marka ng lumang grupo, parang militar pero hindi opisyal. At sa gitna, isang bandilang pula may simbolo ng bituin at kalasag. Kilala ko ang bandilang ito. Sa baryo namin,
Matagal nang may usap-usapan tungkol sa grupo ng rebelde na nagtago sa bundok noon. Ngunit ang mas nakapagtataka, tahimik ang paligid pero sa gitna ng kampo may mga putol na buto. Puting-puti, tuyong-tuyo at kalat sa paligid. Hindi ito kagat ng hayop, hindi rin gawa ng tao. Para silang hinablot at niluray. May punit na damit, may sirang helmet. Sa gilid may lumang bag na parang hinatak mula sa loob. Nilapitan ko ito marahan at nang dumampi ang ilaw ng headlamp, nakita ko ang mga kuko, hindi hayop kundi tao. At ang mga bakas ng kamay parang gumagapang pa nung huli nitong sandali. At doon sa mismong gitna ng kampo, bigla akong napasigaw. Dahil mula sa likod ng isang sira-sirang sako, may gumalaw. Isang baboy ramo, yung sinusundan ko pa mula pa kanina. Tumakbo ito palayo at hindi ko na ito nahabol, pero sa totoo lang, hindi na yun ang mahalaga. Dahil mas natakot ako sa kung anong nakakita sa akin sa loob ng kampo. Parang may nanonood sa akin, parang may humahabol sa baboy, at muntik nang ako ang tinarget. Napaatras ako, pinakiramdaman ang paligid, walang hangin pero malamig ang batok ko. Ang liwanag ng headlamp ay hindi na sapat. Tila ba kinain ng dilim ang bawat sulok ng kampo. Kaya hindi na ako nagtagal. Tumalikod ako, dahan-dahang naglakad paatras. Hindi tumatakbo, hindi sumisigaw. Pero sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. At doon nagsimula ang hindi ko malilimutan. At wala akong ideya kung paano ako makakauwi pa. Hindi ko na maalala kung ilang minuto akong tulalang nakatitig sa direksyon ng kampo habang papalayo ako. Ang mga kamay ko'y malamig kahit pawis na pawis ang likod ko. Sa dami ng beses kong pumasok sa gubat, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong uri ng takot. Tahimik, mabigat at parang may humihila sa dibdib mo papaba. Habang tuloy-tuloy ang lakad ko, nakarinig ako ng kaluskos sa kaliwa. Hindi malakas pero sapat para patigilin ako. Tumigil ako, inangat ko ang rifle at itinapat sa direksyon ng ingay. Walang gumagalaw, wala ring ihip ng hangin. Parang lahat ng bagay ay nakikiisa sa katahimikan. Ang mga dahon sa paligid ay tila natutulog. Walang pilig, walang kumpas. Pakiramdam ko ay ako lang ang buhay sa buong lugar na yon. Naglakad ako muli, mas dahan-dahan ngayon. Hindi na ako nagtatangkang hanapin ang baboy ramo. Hindi na ako mangangaso. Gusto ko na lang makalayo sa lugar na yon. Sa bawat yapak ko sa lupa, pakiramdam ko'y may mga matang nakatingin mula sa kadiliman ng gubat. Hindi ako sigurado kung ito'y guni-guni lang o may talagang sumusunod. Naramdaman kong kumakapit na ang lamig sa mga daliri ko. Ang pawis sa batok ko ay hindi na dahil sa init, kundi sa kaba. Lumingon ako minsan sa likod ko. Wala akong nakita pero parang may anino akong naramdaman. Isang uri ng presensya na hindi mo nakikita pero ramdam ng balat mo. Pagsapit ng dapit hapon, nakahanap ako ng mas mataas na bahagi ng bundok kung saan may malalaking bato na pwedeng pagtaguan. Dito ko naisipang maglatag ng tent. Masikip pero sapat na para di ako kita sa itaas. Bago ako pumasok, nilibot ko muna ang paligid. Walang bakas ng hayop, walang kakaibang amoy, tila ligtas. Ngunit sa kaloob-looban ng isipan ko, may boses na paulit-ulit. Hindi ka ligtas dito. Habang inilalatag ko ang tent, pansin ko na kahit malalim na ang gabi, hindi bumaba ang lamig. Bagkus, mas naging malamig pa. Ang mga bato ay basang tila na hawakan ng hamog ng gabi. Kinamot ko ang braso ko na tila may gumapang, pero pagtingin ko, wala naman. Nagmadali akong ipasok ang mga gamit sa loob ng tent. Sa loob nito, inayos ko ang baril, inilapit sa katawan ko. Nakahanda, kahit kailan. Pero nang sumapit ang gabi, may kakaibang amoy ang dumaan sa ilong ko. Hindi mabaho pero
Parang sunog na balat at lumang dugo. Napatigil ako. Pumikit. Huminga ng malalim. Humawak sa rifle. Pinatay ko ang headlamp at umupo sa loob ng tent. Doon ako naghintay. Tahimik ang paligid. Pero sa likod ng katahimikan na yon, naroon ang presensya. Parang may gumagapang. Hindi mo makita pero alam mong nariyan. Ilang minuto pa at doon ko narinig ang unang ungol. Mababa, mahaba, galing sa hindi kalayuan. Hindi ito unggol ng aso, hindi rin ito tao. Parang pinaghalo, may puwersa, may puot. Tila may hinanakit, tila may matagal ng gutom. Ang unggol ay hindi basta ingay. Ito ay babala. Hinugot ko ang rifle at tinutok ito sa labas ng tent habang nanatiling nakadapa. Ang puso ko'y bumibilis. Lahat ng pandama ko alerto. Ilang segundo, wala. Tapos tunog ulit ng mga tuyong sanga. May bumigat na hakbang. Mabagal. Malalim. Hindi takbo ng baboy, hindi lakad ng tao. Lumingon ako sa maliit na awang ng bato. Sa liwanag ng buwan sa pagitan ng mga anino, may nasilip akong hugis. Malaki. Mababa ang katawan, parang aso. Pero hindi ordinaryo. Mas mahaba ang katawan, mas makapal ang leeg. At sa bawat hakbang nito, nagiiwan ito ng bahagyang marka sa lupa na parang sinusunog ang paligid na tinatapakan niya. Ang ilaw ng buwan ay hindi sapat, pero sa bawat paggalaw ng nilalang, nakikita ko ang pilat-pilat nitong balat. Parang balat ng nasunog na hayop. Walang balahibo. May mga butong nakausli sa likod. Sa bawat galaw nito, tila pumipitik ang laman nito na parang may hinog na galit sa ilalim ng balat. Dahan-dahan akong umatras sa loob ng tent. Kinumpleto ko ang pagkakasara nito at tinutok ang rifle sa harapan. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Hindi ko alam kung naamoy niya ako. Pero naroon siya. Huminto sa labas. Walang kilos. Walang tunog. Parang nagmamasid. At nang akala ko'y wala na, may narinig akong paggalaw ng zipper. Hindi ko ginagalaw ang tent. Pero ang zipper gumagalaw. Dahan-dahan, paakyat. Hindi malakas. Parang sinasadya ang bawat hakbang. Ang tunog ng zipper sa katahimikan ng gabi ay parang tunog ng kalansing ng kadena sa loob ng kuweba. Pinikit ko ang isang mata. Huminga. At sa isang iglap, binuksan ko ang ilaw ng headlamp, tinutok sa labas at pinaputok ang rifle. Isang matinis na tunog ang sumunod. Isang iglap lang tumigil ang lahat. Pagbukas ko ng tent, wala na roon ang nilalang. Pero may naiwan. Bakas ng paa sa lupa. Hindi paa ng tao. Hindi rin paa ng hayop. Para itong halo ng dalawa, mahaba, malalim, at may marka ng sunog sa paligid. 3 lang ang daliri. At ang bawat kuko ay nakabaon sa lupa na tila ba sa bawat hakbang ay may layuning tapusin ang lahat ng madadaanan niya. Hindi ito normal at ngayon ko lang naranasan ang takot na hindi ko pwedeng barilin paalis. Lumipas ang ilang minuto, hindi ako gumalaw. Nakaupo lang ako, hawak ang rifle, nakatutok sa direksyon ng zipper. Hanggang sa unti-unting bumalik ang mga kuliglig. Ang lamig ay bumalik sa normal, parang walang nangyari. Pero alam ko, nangyari yon, nandoon siya at babalik siya. Pagputok ng araw, hindi ko na inantay ang kape. Inipon ko ang gamit at dali-daling niligpit ang tent. Hindi ako umupo, hindi ako nagpahinga. Ang pakay ko lang, makahanap ng ibang lugar. Makalayo. Pero sa bawat hakbang ko, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Ano yon? At bakit ako ang sinusundan nito? Wala akong tulog. Ilang oras lang mula nang maranasan ko ang gabing yon. At hanggang ngayon, nanatili sa utak ko ang hugis ng nilalang. Hindi ko maipaliwanag, pero may bahagi sa akin na nagsasabing hindi ito basta hayop. Hindi rin ito multo. Isa itong bagay na hindi ko dapat nakita. Hindi ito nababagay sa kahit anong alam natin tungkol sa mga nilalang sa kagubatan.
Habang naglalakad ako palayo sa pinanggalingang lugar, damang-dama ko ang bigat ng hangin. Parang may nakakapatong sa balikat ko. Ang bawat hakbang ay parang mas mabigat kaysa dati. Bawat galaw ng katawan ko ay may kasamang kaba. Ang paligid, bagamat may araw, ay tila laging may aninong nakasunod sa kilid ng paningin ko. Naglakad ako ng mabilis, halos patakbo, pero sinisikap kong hindi magingay. Tuwing mapapatid ako sa ugat o mabangga ng sanga, mapapamura ako ng mahina. Ang bawat kaluskos ay nagpapataas ng tensyon sa dibdib ko. Hindi na ito normal na gubat. Parang unti-unting binubura ang orientation ko. Ang mga direksyong alam ko noon, parang hindi na pareho ngayon. Nagsimula akong magmarka sa mga punong nadaanan ko gamit ang dulo ng itak. Sinigurado kong bawat liko at daanan ay may palatandaan. Ngunit pagkalipas ng 2 oras, may nakita akong puno na may marka. Ang marka ko mismo. Umiikot ako. May mali sa lugar na to. Parang may humihila sa akin pabalik sa gitna ng gubat. At hindi ito gawa ng utak lang. Ramdam ito ng buong katawan ko. Nagpahinga ako sa ilalim ng isang malaking puno. Pinunasan ko ang noo kong punong-puno ng pawis. Pilit kong pinapakalma ang sarili. Kumuha ako ng tubig, uminom ng kaunti at tinimplahan ng instant coffee gamit ang maliit kong kalan. Habang inaantay kong kumulo ang tubig, pilit kong inaalala kung may nadaanan akong ilog o daan palabas. Wala. Lahat pamilyar pero hindi ko mapagtugma. Nang kumulo ang tubig, uminom ako ng kape. Hindi ko na halos malasahan. Gutom na ako pero wala na akong sardinas. Ang natira sa bag ko ay tuyo at isang piraso ng tinapay na matigas na. Habang ngumunguya ako, napansin kong nagbabago ang ihip ng hangin. Minsan galing sa kanan, minsan sa kaliwa. Wala itong direksyon. At ang amoy, bumalik ang amoy na parang sunog na balat. Tumayo ako agad. Inikot ko ang paligid. Walang kahit anong gumagalaw. Pero ang damo, unti-unting dumadapa kahit walang hangin. May dumarating. Hindi ko alam kung saan magtatago. Nakita ko ang isang kumpol ng malalaking bato. Mahigpit ang pagitan, pero kasya ako kung sisiksik. Doon ako pumasok. Pagkasiksik ko, hinawakan ko ang rifle at itinapat sa makipot na lagusan. Madilim. Mabato. Wala akong maririnig kundi ang sariling hininga. Ang loob ng mga bato ay malamig at sa bawat paghinga ko, bumubuga ang mainit kong hininga sa hangin. Pinakiramdaman ko kung may papalapit. Ilang minuto pa may narinig akong mabagal na yabag. Hindi sigurado kung malapit o malayo. Basta mabigat. Tumigil ito. At sa di kalayuan, ungol ulit. Mas malapit, mas mababa, mas gutom. Sa liwanag ng awang ng bato, nakita ko ang aninong gumagalaw. Hindi ito malinaw pero sapat para makita ang laki ng nilalang. Lumagpas ito sa mga damuhan, diretsong lumapit sa lugar kung nasaan ako. Huminto ito. Amoy na amoy ko ang singaw mula sa katawan nito. Parang pinaghalong nabulok na karne at usok ng nasunog na balat. Isang amoy na humahalo sa alaala mo at hindi mo na makakalimutan habang buhay. Kinagat ko ang labi ko. Pinipigilan kong huminga ng malalim. Kahit konting tunog lang mula sa akin, baka marinig nito. Sa tagal ng pagkakaupo ko roon, nanigas na ang tuhod ko. Ngunit hindi ako gumagalaw, hindi ako pwedeng gumalaw. Dahil kung gumalaw ako, baka iyon na ang huli kong galaw. Maya-maya, tumigil ang yabag. Katahimikan, 1 minuto, 2. Tila wala na siya pero hindi ako umalis. 30 minuto pa akong nanatiling nakatago. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang amoy, doon lang ako huminga ng malalim. Nanginginig pa rin ang mga daliri ko habang binabalik sa pagkakabit ng baril. Lumabas ako mula sa pagitan ng mga bato, dahan-dahan. Walang ingay, walang bakas. Pero naramdaman ko na may iniwan itong marka.
Sa lupa, parang sinunog na bahagi ng damo. Iyon ang inaapakan niya. Hindi siya basta hayop, hindi rin basta nilalang. Umalis ako sa lugar na yon, dalang takot pero pinipilit pa ring makahanap ng daan palabas. Muli akong nagmarka ng mga puno pero mas madalas na akong lumilingon ngayon. Sa bawat sanga na gumagalaw, sa bawat aninong sumasayaw sa kilid ng paningin ko, pakiramdam ko'y may nagmamasid pa rin. Tumigil ako sa isang mataas na bahagi ng lupa at tumingin sa paligid. Sa kalayuan, may nakita akong parang sirang kubo, parang ginawang hunting post dati. Bahagyang giba pero may bubong. Pinagdesisyunan kong dun muna magpahinga at obserbahan ang paligid. Pagdating ko roon, inikot ko ang loob. Walang tao. May lumang upuan, sirang mesa at ilang bote ng tubig na walang laman. Pwede na rin, kahit papano may panangga sa ulan o lamig. Gabi na noon, hindi na ako naglatag ng tent. Inayos ko lang ang sarili ko sa isang sulok ng kubo. Inilapit ko ulit ang rifle. Ang itak ko, nilagay ko sa tabi ng paa ko. Tinitigan ko ang langit. Wala na namang bituin. Madilim, mahiwaga, tahimik. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi magtatagal dahil babalik siya. Nagising ako sa tunog ng isang malakas na hampas sa labas ng kubo. Hindi ako sigurado kung panaginip lang o totoo, pero bigla akong bumangon, hawak agad ang rifle. Madilim pa rin. Ang hangin ay malamig pero mas mabigat. Tila ba ang paligid ay humihinga kasama ko. Tahimik ang lahat. Pero ang kutob ko, hindi ako nag-iisa. Lumabas ako ng dahan-dahan mula sa kubo. Bitbit ang headlamp, ngunit hindi ko agad binuksan. Ang ilaw ay makikita kahit sa malayo. Ayaw kong malaman ng kung ano man yun nagising na ako. Ang unang sumalubong sa akin ay hindi ang hangin, kundi ang amoy. Yung amoy ng sunog na balat at luma, bulok na karne. Mas matapang na ngayon. Mas presko. Para bang naghintay lang ang nilalang na yun nang dapit hapon para lumapit muli. Para bang alam niyang hindi ko siya kayang labanan. Habang iniikot ko ang tingin sa paligid, napansin ko agad ang mga palatandaan. Una kong nakita ang mga damong tila na yurakan. 3 mabibigat na bakas ng paa, bilog, malalim at parang sunog ang lupa sa ilalim. Paikot ang galaw nito sa paligid ng kubo, parang ilang ulit na umiikot. Tila ba iniinspeksyon ang lugar kung saan ako nagpapahinga. At doon ko siya nakita, hindi ang nilalang, kundi ang resulta ng ginawa niya. Isang patay na usa sa di kalayuan. Gutay-gutay ang katawan. Hindi ito kinain ng normal. Ang mga laman loob ay nakalabas. At ang ilang bahagi ng balat ay parang pinilas ng matalim na buto, hindi kuko. Ang ulo nito ay nakatagilid. Ang isang mata nito nakadilat pa. Parang hindi ito basta kinain, parang pinarusahan. Hindi ako makalapit agad. Tinitigan ko lang mula sa malayo. Kinakabahan ang dibdib ko. Pinakiramdaman ko ang paligid. Wala akong naririnig. Wala ring ihip ng hangin. Ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya. Parang kahapon lang ay andito siya. O baka andito pa rin. Nang lumapit ako, nanginginig ang tuhod ko. Nakita ko ng mas malinaw ang mga sugat. Ang tiyan ng usa ay halos hindi na makilala. Ang laman nito ay nakakalat sa damuhan at ang ilang bahagi ay tila sinadyang ilatag sa iba't ibang direksyon. Para bang hindi lang basta pagpatay kundi mensahe. Sa damuhan may kakaibang pattern. Hindi lang basta bakas. Parang may sinadyang ayusin ang pagkakalat ng laman. Parang may nilalang na may pagkaintindi. Hindi lang gutom kundi galit. O mas malala pa, may layunin. Mula sa kinatatayuan ko, napansin ko ang mga puno sa paligid. May kalmot ang ilan. Hindi mataas na bahagi, kundi sobrang taas. Mas mataas kaysa abot ng tao kahit nakaakyat pa sa bato. Ang bawat kalmot ay malalim,
at tila may bakas ng init, parang sinunog o hinagod ng bagay na nagbabaga. Pinilit kong pakalmahin ang sarili. Kailangan kong dokumentuhin ito kahit sa utak ko lang. Dahil kung sakaling hindi ako makaligtas, may isang tao mang makakita sa katawan ko. Sana makita nila ang palatandaan ng kung anong nandito sa gubat na to. Habang nakayuko ako sa tabi ng bangkay ng usa, may narinig akong pumutok na sanga mula sa kanan ko. Tumigil ako sa paghinga. Tumayo ako dahan-dahan, saka itinutok ang rifle sa direksyong yon. Walang gumalaw, pero alam kong may nagmamasid. Hindi ito basta hayop na tatakbo kapag nakakita ng tao. Hindi ito ganon. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw pero wala akong lakas. Parang may pumasok na lamig sa mga binti ko na ayaw akong paalisin. Isang uri ng paralisado, hindi dahil sa sugat, kundi sa takot. At doon ko narinig ulit ang ungol, hindi malayo, hindi rin malapit, pero sapat para muling manlambot ang sikmura ko. Tumunog ito na parang halakhak na may halong pagdaing. Isang tunog na wala sa tamang anyo. Isang bagay na hindi pwedeng manggaling sa anumang hayop na kilala natin. Tumakbo ako pabalik sa kubo. Huminga ng malalim. Pinilit kong ayusin ang sarili. Kailangan kong kumilos. Kung maghihintay pa ako ng isa pang gabi, baka hindi na ako makaligtas. Pagdating sa kubo, agad kong isinara ang pinto. Kahit alam kong wala namang kandado, pakiramdam ko'y kahit papaano, nagkaroon ako ng panangga. Umupo ako sa sahig, iniayos ang bala ko. Isang piraso na lang, isa para sa halimaw o isa para sa huli. Wag naman sana. Kinabukasan, pagkagising ko, iniikot ko muli ang paligid ng kubo. Ang bangkay ng usa, wala na. Walang bakas ng dugo. Walang kalat. Wala na kahit bakas ng katawan. Para bang nilinis ito. Kinilabutan ako. Parang sinadya. Parang ayaw ipakitang may nangyari. Ngunit sa ilalim ng bintana ng kubo, may iniwang marka. Isang guhit sa lupa, paikot, at sa gitna 3 patak ng itim na likido. Hindi dugo, parang langis, mabaho, malagkit. Tinakpan ko ang ilong ko. Lumayo ako agad. Simula noon hindi na ako natahimik. Sa bawat oras ramdam kong binabantayan ako. Sa tuwing pupungas ako, tila may gumagalaw sa likod ng kubo. Sa gabi, kahit hindi ko makita, pakiramdam ko'y may humihinga sa labas. Dahan-dahan, malalim. Isang gabi habang nagkukumpuni ako ng baril, narinig ko ulit ang yabag, dahan-dahan, paikot sa kubo. Huminto ito sa mismong tapat ng pinto. Hindi kumatok, hindi umalis, tumayo lang doon. Parang sinasadya akong patagalin, parang gustong pasukin ang isipan ko bago ang katawan. At dun ko naisip, hindi lang basta halimaw ang kaharap ko, isa itong matalinong nilalang. At ako ang piniling habulin. Hindi ako nakatulog buong gabi. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang bangungot na paulit-ulit. Ramdam ko ang presensya niya sa paligid. Hindi man siya nagpapakita pero naroon siya. Sa dilim, sa likod ng mga punong gumagalaw kahit walang hangin. Sa bawat yapak na hindi ko makita pero naririnig. Parang ang mismong hangin ay binubulong ang pangalan ko. Hindi gamit ang salita, kundi sa forma ng takot. 3:00 ng madaling araw nang muling lumakas ang hangin. Isa yung klaseng ihip na hindi natural, may dalang amoy. Mabigat, parang pinagsamang usok, dugo at bulok na katawan. Alam kong naroon siya at ngayong gabi, alam kong hindi lang siya dadaan. Hinanda ko ang rifle. Isa na lang ang bala. Nilagay ko ang itak sa aking baywang. Nakaupo ako sa sahig ng kubo, sa likod ng mesa habang nakatutok ang baril sa pinto. Pinatay ko ang ilaw. Tahimik. Sobrang tahimik. Tanging ang tunog ng sarili kong hininga at pintig ng puso ang naririnig ko. Isang oras akong walang galaw. Pinipilit kong kontrolin ang paghinga.
Kahit ang pagkurap ng mata, binibilang ko. Hindi ko alam kung aabutin ako ng umaga. Hindi ko rin alam kung may umaga pa para sa akin. Maya-maya, narinig ko ang pagkaluskos sa gilid ng dingding. Parang may mabigat na bagay na gumagapang. Dahan-dahan, paikot, hanggang sa maramdaman ko ang tunog ng mga kuko sa kahoy. Kumakalmot, hindi agresibo, parang may sinusulat. Parang ginuguhit ang pangalan ko sa dingding. Ang tagal ng tunog, paulit-ulit, may ritmo. Bigla, isang malakas na hampas ang bumasag sa bintana. Tumilapon ng mga piraso ng kahoy. Muntik ko nang mabitawan ng baril. Hawak ko ang gatilyo, nakatutok sa anino sa labas. Hindi ko pa rin siya makita ng buo, pero sa gilid ng anino may mga nakausling hugis. Mga butong tila baluktot, kumikilos na parang may sariling buhay. Nakita ko sa isang saglit ang bahagi ng kanyang balat. Parang sunog, nangingitim at may parang likidong bumabalot. Ang mga mata hindi pula tulad ng hayop. Sila'y parang nag-aapoy pero walang liwanag. Tila nabubuhay sa loob ang galit, hindi sa labas. Nagtagal siya roon, mga 5 segundo. Tila sinasadya niyang iparamdam na naroon siya. At sa isang iglap, sumugod siya sa pinto. Halos mabali ang buong kahoy na harang. Gumapang ang kahilera ng pinto. Umalingaw-ngaw sa loob ng kubo ang pagyanig. Parang lindol. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ko, sabay putok ng baril. Tumama ang bala. Sigurado ako, tumilapon ang katawan niya ng kaunti. Pero hindi siya bumagsak. Sa halip, umatras ito ng mabilis. Parang hayop na nasugatan pero hindi nadapa. Tumakbo ito paatras, papalayo sa anino ng kubo. Pero iniwan ang presensya niyang hindi mabubura sa isipan ko. Nang silipin ko sa siwang ng pinto, wala na siya roon. Pero may iniwang bakas ng dugo. Itim, malapot at parang langis. Kumakapit ito sa kahoy. Ang amoy, mas masahol pa sa nabubulok na bangkay. Para akong sinuntok sa sikmura ng amoy pa lang. Hinintay kong muling bumalik ang katahimikan. Ilang minuto akong walang imik. Iniikot ko ang tingin sa bawat sulok ng kubo. Lahat ay tila lumiliit. Lahat ay tila bitag. Hindi na ako ligtas saan man. Doon ko lang napansin, may sugat ako. Kinagat niya ang kaliwang binti ko. Hindi ko alam kung kailan. Marahil sa mismong pagsugod niya. Hindi malalim pero sapat para hirap akong tumayo. Ramdam ko ang hapdi at habang tinitingnan ko ang sugat, nakita kong may kulay itim na bahid ang gilid ng balat. Hindi normal. Para bang may lason, nilinis ko agad gamit ang tubig sa bote. Pinunit ko ang bahagi ng lumang t-shirt at ginawang panapal. Kinamot ko gamit ang halamang dala ko. Yung ginagamit ko noon kung masugatan ako ng bayawak. Piniga ko ito, pinulbos at ipinatong sa sugat. Hindi ko alam kung sapat ito. Pero kailangan kong mabuhay. Habang nag-aalaga ng sugat, tahimik lang ang paligid. Wala na siya. Pero alam kong babalik siya. Hindi pa siya tapos. Ilang oras pa akong hindi gumalaw. Tinitigan ko ang rifle. Walang laman. Ang itak lang ang natitira. Masakit ang binti ko. Hindi ko alam kung makakalakad pa ako ng mabilis. Kailangan ko ng magdesisyon. Kung mananatili ako dito, babalik siya. Kung aalis naman ako, sugatan ako. Pero sa dalawang iyon, mas pipiliin ko ng maglakad. Mas pipiliin ko ng subukang makalayo kaysa hintaying mamatay sa loob ng kubong to. Kinaumagahan, pinilit kong tumayo. Masakit, mabigat. Pero kaya pa, inayos ko ang bag. Sinigurado kong nakasukbit ang itak. Naglagay ako ng tela sa sugat para hindi agad madumihan. Tiningnan ko ang paligid sa labas ng kubo. Walang galaw, pero may naiwan siyang bakas. Hindi lang sa lupa, kundi sa paligid. Mga gasgas sa mga kahoy, mga sunog na bahagi ng lupa, at mga sanga na tila sinunog at nabaluktot sa isang direksyon lang.
Sa isang gilid ng kubo, may iniwang marka, isang hugis pabilog. At sa gitna nito, isang simbolo na hindi ko kilala. Parang pinukpok sa lupa gamit ang matalim na bagay. Parang sinadyang iwan. Parang sinadyang makita ko. Hindi lang siya basta halimaw. Isa siyang nilalang na alam ang ginagawa niya. At ako lang ang nakakita. Ako lang ang nakakakilala sa kanya. Ang unang hakbang palayo sa kubo ay parang tinik na bumaon sa sugatang paa. Hindi ko inasahan na ganoon kasakit. Bawat hakbang ay parang hinahatak ng apoy ang laman ng binti ko. Ngunit wala akong pagpipilian. Alam kong hindi na ako pwedeng manatili doon. Hindi ko alam kung babalik siya sa tanghali o sa gabi, pero sigurado akong babalik siya. Dala ko ang itak. Sinasalo nito ang lahat ng pag-asa ko. Sa isip ko, kung haharapin ko man siya ulit, ito lang ang sandata ko. Isang itak laban sa isang halimaw na hindi tinatablan ng bala. Sa bawat galaw ng hangin, iniisip ko kung naroon siya. Bawat kaluskos, iniisip kong siya na. Pero kailangan kong magpatuloy. Bawat oras na lumilipas, ramdam ko ang oras na nauubos sa katawan ko. Habang nilalakad ko ang makitid na trail, pinilit kong hanapin ang dating mga landas na dinaanan ko. Ngunit tila iba na ang gubat. Ang mga punong alam kong matagal ko nang kilala, parang nag-iba ng ayos. May mga bitak sa lupa na hindi ko pa nakikita dati. Ang liwanag ng araw ay hindi pantay. Minsan maliwanag, pero biglang lulubog. Parang may kumakain sa liwanag. Parang may nilalang na kumokontrol sa mismong paligid para hindi ako makalabas. May pagkakataon na dumaan ako sa isang puno na akala ko ay bago. Nang markahan ko ito gamit ang dulo ng itak, napagtanto kong may marka na pala ito. Isa sa mga marka ko mula sa nakaraang araw. Ibig sabihin, muli na naman akong umiikot. Pinagpapawisan na ako hindi lang sa sakit, kundi sa matinding kaba. Tila may puwersang pilit akong ibinabalik sa gitna ng gubat. Sa teritoryo ng halimaw, sa gitna ng pagtitiis, may nakita akong maliit na batis. Nilapitan ko ito at naupo sa gilid. Hinugasan ko ang sugat ko. Napangiwi ako sa sakit. Nakita kong namamaga ito. Parang kumakalat ang itim sa balat ko. Kinabahan ako. Hindi ito ordinaryong kagat. May lason nga siguro. O may ibang sangkap ang laway niya na unti-unting kumakain sa laman. Kumuha ako ng isang uri ng dahon na ginagamit ko noon sa kagat ng ahas. Piniga ko at nilagay sa sugat. Naramdaman kong parang may kumikirot sa loob, pero tiniis ko. Wala akong ibang pwedeng pagpilian. Hindi ito ospital. Wala akong first aid kit. Ang gubat, ako, at ang kaalaman ko sa pangangaso ng hayop, sana sapat na yon. Habang nagpapahinga, napatingin ako sa taas. May mga ibong lumilipad, tahimik pero nagmamadali. At sa di kalayuan may mga sanga na gumagalaw. Hindi ito hangin. Masyadong mabigat ang paggalaw. Tumayo ako agad. Hinawakan ko ang itak. Hindi na ako makatakbo pero kaya ko pang lumaban. Wala akong nakita. Pero ramdam ko ang bigat. Ramdam ko ang presensya at ang amoy bumalik. Mabaho. Mas masangsang kaysa kagabi. Umalingasaw ito sa paligid. Tila binabalot ang hangin ng takot. Ang tubig sa batis ay tila naging malapot. Hindi literal, pero sa pakiramdam para itong naging bahagi ng dilim na unti-unting pumapalibot sa akin. Hindi siya nagpakita, pero alam kong nandyan lang siya. Pinagmamasdan ako. Tinitingnan kung kailan ako bibigay, kung kailan ako tatakbo, kung kailan ako titigil. Parang pusa na tinitingnan ng isang sugatang daga, hindi para kagad patayin, kundi para panoorin hanggang sa mawalan na ng pag-asa. Uminom ako ng kaunting tubig. Pinilit kong lunukin ang kaba, kahit parang buhangin ang laman ng lalamunan ko.
Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang mahinang kaluskos sa mga tuyong dahon sa likod ng isang malaking punong nakatabon sa kanan ko. Hindi ako gumalaw. Itinaas ko lang ang itak dahan-dahan. Ang puso ko parang gusto nang tumalon palabas ng dibdib ko. Isang hakbang pa at sasalubungin ko siya o tatapusin ko na lang ito. Pero huminto ang kaluskos. Wala nang kasunod. Para bang nanadya lang, para lang ipaalala sa akin na hindi pa siya tapos. Para ulitin sa utak ko, hindi ka makakatakas. Sa halip, huminga ako ng malalim. Tumayo at naglakad muli. Papalayo sa batis. Papalayo sa lugar na yon. Paglipas ng halos isang oras na paglalakad, nakarating ako sa isang lugar na may mga nabuwal na kahoy. Ang itsura ng paligid ay parang pinanggalingan ng bagyo, pero walang ulan, walang hangin, wala ring putik. Para lang binuwal ng isang dambuhalang dumaan, o kaya'y ng isang nilalang na hinahanap ang isang bagay o isang tao. May nakita akong bakas ng dugo sa isa sa mga kahoy, itim, malapot, katulad ng nakita ko sa kubo. Alam kong kanya iyon, hindi siya immune. Nasaktan siya sa bala pero hindi sapat. At sa likod ng kahoy, may isa na namang bangkay, hindi hayop, tao, natuyong katawan, halos wala ng laman, parang tinanggalan ng kaluluwa. Walang mukha, wala ring laman loob. At sa tabi niya, isang lumang bag, may patch ng isang militar, siguro rebelde, isa sa mga nauna. At ako ang sumunod. Lumuhod ako at pinikit ang mata. Hindi ko siya kilala, pero alam kong pareho kami ng pinagdaanan at ako wala na sa kalagitnaan. Malapit na rin ako sa dulo at kung wala akong magagawa, ako na ang susunod. Naglakad ako ng ilang oras pa, pilay, sugatan at pagod. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo ang pwedeng takbuhan ng isang taong halos hindi na makatayo, pero kailangan kong gumalaw. Kahit mabagal, kahit pa ika-ika, kailangan kong makalayo sa nilalang na yon. Bawat hakbang ay may kasamang kirot na parang nilalagare ang buto ng binti ko. Nagsimula ng mangitim ang paligid ng sugat, pero wala akong magagawa kundi ipagpatuloy ang laban. Walang kalsada, walang daan. Ang meron lang ay kagubatan na parang gusto akong lamunin ng buo. Habang lumalalim ang hapon, napansin kong may kumpol ng mga malalaking bato sa gilid ng isang mababaw na bangin. Doon ko naisipang magtago. Ang mga bitak sa pagitan ng mga bato ay makitid, sapat lang para makasiksik ang isang tao. Naalala ko ang sinabi ng ama ko noon, kung hindi mo kaya labanan, hanapin mo ang lugar na hindi niya kayang pasukin. Dahan-dahan akong bumaba at sinilip ang pagitan ng mga bato. May isang siwang na sapat ang lapad para masiksik ang katawan ko, pero hindi ito agad mapapansin mula sa labas. Doon ko itinayo ang munting kampo ng desperasyon. Sa loob ng siwang na yon, hindi ako makakatayo. Kailangan kong gumapang, tumagilid at manatiling nakaupo o nakayuko. Pero para sa akin, sapat na ito. Ito ang magiging silid ko ng huling laban o huling hininga. Nilabas ko ang lahat ng natitira sa bag. Isang piraso ng tinapay na hindi ko pa nakakain, 2 pirasong tela na ginamit ko sa sugat, isang plastic bottle na may kalahating tubig, at ang itak ko. Tiningnan ko ulit ang rifle. Walang bala. Patay na siyang kahoy sa kamay ko. Wala na itong saysay kundi panakot. Kumuha ako ng matulis na kahoy at nagtayo ng isang simpleng bitag sa bungad ng siwang. Pinagtibay ko ang harang gamit ang mga patpat na itinayo sa likod para kung sakaling pumasok ang nilalang, may tatama sa kanya kahit kaunting galos lang. Nilagay ko rin ang mga tela sa pagitan ng mga bato sa harapan para bahagyang matakpan ng ilaw ng headlamp na hawak ko. Ayaw kong makita agad kung nasaan ako.
Gusto kong magkaroon ng kahit konting kalamangan, kahit alam kong hindi ito sapat para talunin siya. Sa loob ng masikip na siwang, tahimik akong naghintay. Pinikit ko ang mga mata, hindi para matulog, kundi para hindi ko marinig ang sarili kong kaba. Nasa loob na ako ng patibong ko, isang patibong na hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong pag-asa. Kung aatake siya, ito na ang huling pagkakataon ko para lumaban. Sa mga oras ng paghihintay, ang utak ko ay umiikot sa mga alaala ng pamilya ko. Ang nanay ko siguradong naghihintay sa hapagkainan. Ang tatay ko baka naglalakad din sa bundok sa paghahanap sa akin. Iniisip ko kung mababasa nila ang iniwang sulat. Kung masasabi ba nilang, lumaban si Rigor. Pagdilim, bumalik ang amoy. Mas matapang, mas malapit. At muli kong narinig ang ungol. Hindi na ito parang ungol ng hayop. Hindi na rin parang sigaw ng tao. Isa itong tunog na tila nagmumula sa ilalim ng mundo. Malalim, mabigat, at may dalang puot. Sa bawat patak ng gabi, lumalakas ito. At habang ang mga kuliglig ay isa-isang tumitigil, habang ang mga ibon ay nagsisilayasan, siya lang ang natitirang naroroon. At ako ang pakay niya. Nagsimula na akong pawisan, hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot. Kahit malamig ang paligid, tagaktak ang pawis sa leeg ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak-hawak ang itak. Tumitibok ang sugat sa binti ko na parang may sariling buhay. Humihikpi ang laman ko, pero wala akong oras para sumuko. Maya-maya narinig ko ang mga dahon sa labas. May gumagalaw, mabigat, mabagal, parang sinasadya ang bawat hakbang. Tila sinisigurado niyang marinig ko siya, parang gustong tuksuhin ang takot sa dibdib ko. Tiningnan ko ang awang ng siwang. Hindi ko siya makita pero ramdam kong nandoon siya, at pagkatapos ng ilang segundo, isang paa ang sumilip sa bungad ng bato. Itim, parang nasunog. Matulis ang mga kuko, hindi parang sa hayop, mas mahaba, mas matalas. Isinunod ang isang kamay, mahaba ang mga daliri. Parang masyadong maraming kasukasuan, at ang balat, hindi lang sunog, kundi parang may balat pa ng ibang nilalang na binalot sa kanya. Hindi pa siya tuluyang pumapasok. Parang inaamoy niya ang hangin. Naririnig ko ang bawat hinga niya, mabagal, malalim. At pagkatapos ng isang sandali, naglabas siya ng ungol. Pero hindi galit, hindi rin gutom. Isa itong ungol ng katuwaan. Parang nasisiyahan siya sa laro, at doon ko naisip, hindi siya basta halimaw, isa siyang mangangaso, at ako ang nahuli. Pero hindi pa ako tapos. Nang sumubok siyang sumilip sa loob, isinaksak ko ang itak ng buong lakas sa kamay niyang nakapasok. Isang sigaw ang pinakawalan niya. Nayanig ang mga bato. Tumilapon ang mga patpat sa harapan. Umatras siya. Narinig kong nagwawala siya sa labas. Kinakalmot ang paligid. Kinakagat ang mga sanga, tumitili sa galit. Ang buong siwang ay nayanig. Natanggal ang ilang mga panangga. Pumasok ang ilang bato sa loob at tumama sa balikat ko. Napangiwi ako sa sakit. Pero nanatili akong nasa loob, hindi ako lumabas, hindi ako tumakbo. Pagkalipas ng ilang minuto, tumahimik siya. Wala na akong naririnig, walang ungol, walang yapak. Wala rin siyang sinasadyang tunog. Pero alam kong nandoon pa rin siya, nag-aabang, naghahanap ng butas, at sa isang iglap, dumilim ang lahat. Pinatay ko ang headlamp. Wala na akong ilaw. Wala akong mapagkakatiwalaan kundi ang pandinig ko. At sa loob ng dilim ako lang ang gumagalaw. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala sa ulirat. Ang mundo sa loob ng siwang ay naging parang kuweba sa ilalim ng lupa. Walang liwanag, walang oras, walang hangganan. Ang bawat segundo ay parang isang buong gabi. Bawat tunog sa labas ay maaaring isang sanga. O siya,
Bawat kaluskos ay bumabaon sa dibdib ko na parang kutsilyong pinipigang dahan-dahan. Minsan, may maririnig akong yapak. Minsan, wala. Minsan, para bang may mabigat na hininga na dumaraan malapit. Pero hindi na ako lumalabas. Hindi na ako lumalaban. Hindi pa rin ako sumusuko. Pero hindi ko na rin alam kung may silbi pa bang lumaban. Sa loob ng ilang oras o araw, naging bahagi na ako ng siwang. Naging anino na lang ako sa loob ng mga bato. Wala na rin akong tubig. Ubos na ang tinapay. Ang sugat sa binti ko ay namamagana, nangingitim, at may bahagyang amoy na hindi ko matukoy kung mula sa sugat ko o sa paligid. Alam kong may impeksyon na. Masakit. Umaakyat na ang init sa hita ko. Pero mas nangingibabaw pa rin ang takot kaysa sakit. Tuwing pinipikit ko ang mata ko, naalala ko ang anyo ng nilalang. Ang balat na parang sunog na balat ng tao. Ang butong na kausli. Ang pulang mata na parang walang direksyon, pero alam mong ikaw ang tinitingnan. Ang kamay na may kasukasuan na parang 4 na ulit ng normal. Hindi siya nilalang na basta na lang lumitaw. May dahilan siya, may layunin siya, at ako ang sinusundan niya. Hanggang sa isang gabi, naramdaman ko ulit ang presensya. Hindi na ito parang dati. Mas mabigat, mas tahimik. Parang siya na rin ang nagsasawa sa paghihintay. At sa pagkakataong ito, hindi siya nag-ingay, hindi siya umuungol. Basta dumating siya, naramdaman ko ang bigat ng paligid. Parang may pumalit sa hangin. Hindi na ako makahinga. Tumigil ang mga kuliglig. Walang ibon. Walang kahit anong gumagalaw. Parang pinatay ang mundo sa paligid ko. Sa maliit na siwang ng bato, may naramdaman akong anino. Isang mabagal na pagdikit ng malamig na balat sa gilid ng bato. 1, 2, 3 daliri. Sumunod ang isang kamay na gumapang pababa, tila sinusundan ang init ng hininga ko. At nang bahagyang pumasok ang kanyang braso sa siwang, nakita ko na siya. Mas malapit, mas malinaw. May mga matang nakakalat sa tagiliran niya, sa balikat, sa ribcage. Hindi lang siya nakatingin gamit ang mukha, kundi gamit ang buong katawan. Hindi ko nakinaya. Hinanda ko ang itak. Huminga ako ng malalim. At sa pagpasok ng ulo niya, sinunggaban ko. Isang sigawan, isang pagyanig. Isang sagutan ng kagat ng bakal sa balat, ng tulis ng buto sa laman, ng galit at takot sa pagitan ng dalawang nilalang na parehong hindi sigurado kung ano ang katapusan. Tumama ang itak sa laman niya, pero hindi ito pumantay. Imbes na hiwa, parang lumubog lang ito. Parang may nasalo sa ilalim ng balat. Isang tunog ng parang basang tela ang narinig ko. Kasabay ng isang unggol mula sa kanya na tila hindi sa sakit kundi sa tuwa. Para bang gusto niya yon, para bang hinihintay niya ang pagkakataong lumaban ako. Sinubukan niyang pasukin ang siwang. Nagpilit siya. Pumiglas ang mga bato. May gumalaw sa likod ko. Akala ko guguho ang buong lugar. Sa gilid ng mata ko nakita ko ang balikat niya at may mga butong parang tinik na umuusli mula sa likod. Matutulis. Nakakatakot. Gumalaw ang isa at tumama sa gilid ng bato na para bang nagtatangkang basagin ang daanan papasok. Napatili ako, hindi sa takot kundi sa desperasyon. Isang sigaw na hindi ko na maalala kung anong sinasabi. Isang sigaw na tila huling mensahe sa mundo. Walang salita, walang panalangin. Isang hiyaw lang ng isang taong nasa dulo ng buhay niya. At sa huling hiyaw ko, isang puting liwanag ang bumalot sa paligid at biglang lumiwanag ang gabi. May narinig akong putok, hindi baril ko, hindi putok ng kahoy. 1, 2, 3, mabilis, dire-diretso. May sumisigaw, hindi siya, tao. Clear, clear, target in range. May narinig akong ingay sa taas, helicopter. Ilaw, sigawan, radio. Sa gilid ng siwang may bumagsak na lubid. May nagsalita. May buhay dito. Nakikita ko siya.
bago pa man ako tuluyang mawalan ng ulirat, may mga kamay na humila sa akin palabas ng siwang. Malamig pero may laman. Hindi buto, hindi balat ng nilalang, kundi guwantes. Tao. May mga boses, may mga anino na hindi halimaw, kundi tao. May helmet, may night vision goggles, at sa dibdib nila may insignia. Kulay puti, bilog parang simbol ng vault, at sa gitna isang bungo. Sa itaas nito may nakasulat, entry, at sa unang pagkakataon sa maraming gabi, nakaramdam ako ng liwanag, hindi mula sa headlamp, kundi mula sa panibagong paghinga. Nagmulat ako ng mata sa ilalim ng malabong puting ilaw. Tila nasa loob ako ng tent, amoy alkohol, dugo, at plastic. May usok ng antiseptic sa hangin. Ramdam ko ang lamig na hindi galing sa panahon, kundi sa pakiramdam na may bago na akong mundo. May humihila sa braso ko. Isang babae naka-uniforme. May insignia rin siya sa balikat. Entry. Puti, bilog, may bungo sa gitna. Matatag ang pagkakatatak nito sa uniforme niya. Rigor, nakakarinig ka ba sa akin? Tanong niya habang tinatanggal ang strap ng ikaapat na nakakabit sa kamay ko. Tumango lang ako. Mahina. Hindi ko pa rin magalaw ang binti ko. Masakit pa rin, pero buhay pa ako. At sa wakas may ibang tao sa paligid. Hindi halimaw, hindi anino, hindi bangungot. Tao. Ligtas ka na, sabi niya. Wala na siya. Gusto kong maniwala, pero hindi ko magawa. Hindi ganun kadali, hindi ganun kasimple. Yung halimaw na yon, hindi basta nawawala lang. Hindi siya basta umaatras. Sinubukan kong umupo pero pinigilan niya ako. Huwag muna. Marami kang sugat. Nahila ka sa siwang na yon nang halos wala ng malay. Buti na lang nakita ka agad ng advanced recon team. Tumango lang ulit ako. Pumikit ng sandali. Sa likod ng talukap ko, nandoon pa rin ang imahe ng mga mata ng halimaw. Nasa balikat, tagiliran, tadyang. Nakatingin sa lahat ng anggulo. Parang walang ligtas. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas muli ang pinto. Isang lalaking operatiba ang pumasok. Mas matangkad, mas matikas at halatang veterano. Mabigat ang bawat hakbang niya at kumakalansing ang full tactical gear na suot niya habang papalapit. Sa kaliwang dibdib ng body armor niya, nakaangkla ang isang itim na patch na may puting sulat, Snake. Wala siyang ibang sinabi. Tumayo lang siya sa tabi ko, tahimik na tumitig sa nurse at sa isang malamig na boses, bumulong. I-interrogate na namin siya. Sugatan pa siya, sabi ng babae. Kailangan na namin ng information. Nakalusot na naman yung target. Target. Hindi nila sinabing halimaw. Hindi nila sinabing nilalang. Tinawag nila itong target. Napatingin ako sa kanila. Hindi ako nagsalita agad. Pinagmasdan ko muna sila. May mga itim na marka sa balikat, hindi pangkaraniwang militar. Ang mga mata nila, hindi pagod, hindi takot. Sanay. Anong nilalang yon? Bulong ko, halos walang boses, pero malinaw sa loob ng tent. Nagkatinginan ng dalawang operatiba. Hindi pa yun ang tanong, sagot ng lalaki. Ikaw ang una naming survivor mula sa Phase Delta. Napakunot noo ako. Phase? Ano? Humugot siya ng isang tablet mula sa bulsa. Ipinakita niya ang ilang larawan. Blurry, infrared, isang nilalang na gumagapang sa pader ng bangin. Isa pang larawan, sira ang katawan ng isang kalabaw. At isa pa, mga rebeldeng nakahandusay. Kilala kong lugar yon. Yung kampo. Matagal na naming sinusundan yan, sabi niya. Pero hindi kami basta-basta pwedeng lumusob. Kailangan muna naming kumpirmahin kung ano talaga siya at anong klaseng nilalang ang hawak natin. Hawak ninyo? Tanong ko. Anong ibig mong sabihin? Kilala ninyo yan? Hindi agad sumagot ang operatiba. Huminga siya ng malalim. Ang nakita mo tinatawag naming Entry 004. Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
entry, bilang, parang inventaryo, parang item, parang isa lang siya sa marami. Ibig sabihin, may iba pa. Muling nagkatinginan ang dalawang agent, tahimik sila, at doon ko naintindihan ang sagot. Hindi ko na dapat nakita yon, no? Sabi ko. Mababa ang boses ko, pero diretso ang tanong. Hindi mo rin dapat nabuhay. Sagot ng lalaki na may code name na Snake. Walang galit, walang emosyon. Para lang siyang nagsabi ng totoo. Isang simpleng pahayag. Anong gagawin ninyo sa kanya? Tanong ko. Sa nilalang. May containment protocols kaming isinasagawa, sagot niya. Hindi siya basta pinapatay, hindi siya pinapaalis. Isinasara namin ang buong lugar at iisa lang ang layunin. Huwag na siyang muling makita ng kahit sinong sibilyan. Tahimik lang ako. Pero sa loob-loob ko alam kong hindi nila napigilan. Dahil nandito ako. Dahil nakita ko. At dahil alam ko na hindi lang ako ang maaaring makakita. Bakit hindi ninyo pa siya nahuhuli? Tanong ko. Bakit pa kailangan ng survivor? Kasi hindi siya basta tumitira ng walang dahilan, sagot niya. At hindi rin siya basta nagpapakita. Kailangan niya ng trigger. Kailangan niya ng dahilan. At doon ko naalala, ang baboy ramo, ang kampo, ang mga patay. Ako ang nag-trigger. Hindi ko alam kung bakit ako. Pero ako, may tanong pa ako, sabi ko. Iisa lang ba siya? Tahimik ulit. Tumingin siya sa nurse. Tapos tumingin sa akin. At sa mabagal na tono sinabi niya, hindi na ikaw ang nangangaso ngayon, Regor. At kung anong nakita mo, baka simula pa lang yan. 2 araw matapos ang pagkakasalba sa akin, hindi pa rin ako makalakad. Nasa loob pa rin ako ng makeshift na infirmary ng entry, isang kampong itinayo sa mismong hangganan ng gubat kung saan ako nakita. Palibot nito ay mga itim na tolda, searchlights at mga lalaking hindi tumatawa, hindi rin natutulog. Lahat sila may hawak na baril. Lahat sila may alam na hindi ko pa rin lubos na maintindihan. Ang bawat tunog sa paligid ay may pakahulugan. Wala ni isa sa kanila ang kumikilos ng walang dahilan. May shifting bawat 4 na oras. May sinasara silang sektor. May tinatayo silang barrier na hindi ko alam kung para sa halimaw o para sa amin mismong mga tao. Pero isang bagay ang malinaw, hindi nila intensyon na malaman ng ibang tao ang nangyari. Tuwing umaga, dinadalhan nila ako ng pagkain, lugaw, tubig at gamot. Pero kapalit ng bawat pagkain ay tanong. At tuwing gabi, dinadala nila ako sa loob ng mas malalim na tolda. Doon ako tinatanong ng pabulong. Hindi ito interogasyon, parang dokumentasyon. Parang sinusulat nila lahat ng detalye pero hindi para i-report, para itago. Ilang araw mo siyang naramdaman bago siya unang nagpakita. Anong amoy ang tumatak sa iyo? Anong tunog ng unggol niya? Malapit ba sa tao, hayop, makina? Ilang beses kong sinagot ang parehong tanong. Pero kahit ilang ulit ko nang naikwento ang mga nakita ko, alam kong hindi lang basta curiosity ang habol nila. May sinusukat sila. Parang inaalam kung totoo nga ba ang mga nakita ko o kung meron pa akong hindi sinasabi. Sa gitna ng mga pag-uusap, tahimik lang ako sa pagitan ng tanong. Pero sa loob-loob ko, may mga tanong din akong gustong isingit. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako nakatiis. Tinapunan ko ng tanong ang interrogator ko, isang babaeng operatiba na tahimik at walang pangalan. Ano ba talaga siya? Hindi lang yan hayop. Hindi yan normal. May laman yan na parang hindi sa mundong ito. Saglit siyang tumigil, tapos ay tumingin siya sa akin, malamig. Hindi lahat ng halimaw ay lumalabas para manakot. Minsan, lumalabas sila para may bawiin. Anong binawi niya? Hindi namin alam, sagot niya. Pero hindi ka ang una, hindi rin ikaw ang huli.
Kaya kailangan naming alisin ang lahat ng ebidensya. Maya-maya, may dumating na isa pang operatiba. May hawak siyang papel. Mission log daw pero hindi nila pinapabasa sa akin. Narinig ko lang ang ilang linya habang binabanggit nila ito sa isa't isa. Cleared 3 sectors. Subject temporarily immobilized. Containment rig en route. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa folding chair sa labas ng infirmary, nakita ko na lang ang mga pine trees sa gilid ng gubat na susunog. Kinokordo ng buong kagubatan. May helicopter na may dalang container. Isang trailer truck na may karatulang hazard material, do not approach, ang bumaba sa gilid ng bangin. May mga sundalong may flamethrower. Sinasadya nilang sunugin ang mga bahagi ng lupa kung saan may bakas ng nilalang. Hindi sila basta nagdi-disinfect para silang nagpupunas ng krimen. Tinatanim nila ang pangkaraniwang halaman sa mga pinagbaunan ng ebidensya. May mga tinatakpan silang uka sa lupa. May mga drone na nagsiscan ng paligid. At sa tuwing may matatagpuan silang buto o laman, ibinabalot agad ito at sinusunog. Nakakulong ako sa sarili kong isipan habang pinapanood lahat yon. Hindi nila ako sinasagot kapag nagtatanong ako kung anong gagawin sa nilalang. Wala ni isang salita. Pero alam ko, ito ang trabaho nila. Hindi lang iligtas ang mga tao, kundi burahin ang katotohanan. Isang gabi habang nagpapahinga ako, nilapitan ako ng nurse. Hindi siya kagaya ng mga interrogator. Mas bata siya. Mas maramdamin. Tahimik siyang naupo sa tabi ko. Alam kong gusto mong malaman kung anong mangyayari sa kanya, sabi niya. Oo, at gusto kong malaman kung may iba pa. May mga contained entries na ang entry division, bulong niya. Pero yung entry 004, siya lang ang hindi namin matukoy kung saan nanggaling. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Di ninyo matukoy kung saan nanggaling. Lahat ng iba may source. Yung isa mula sa underground cave. Yung isa mula sa abandoned laboratory. Yung iba may base. Pero yung nakita mo, wala. Parang galing sa mismong gubat. Parang ipinanganak sa lugar na yan. Hindi ako nakapagsalita. Kinabukasan, dumating ang pinakahuling yugto. Isang barko na parang cargo vessel ang lumapit mula sa kabilang dulo ng bundok. Nakita ko ito habang isinasakay ang isang container sa malawak na flatbed truck. Ang container, kulay gray, bakal, may mahahabang bolt at padlocks. Sa gilid nito may blinking red lights. At sa gitna, may logo ulit ng entry division. Pero ito mas malaki. May extra marking, level 5 threat. Habang sinasara nila ang container, may tumunog na napakababa at napakalalim na unggol mula sa loob. Isa lang, isang beses lang, pero sapat na para maghilera ang mga sundalo, para umikot ang 6 na sniper team, para sabay-sabay silang mag-hold position. At mula sa malayo, sa loob ng steel container na sinasara, narinig ko ang isang unggol na hinding-hindi ko malilimutan. Mas mahina na siya, mas mababa. Pero hindi iyon paghina ng nilalang. Iyon ay pahinga, iyon ay pagkuha ng lakas. At alam ko, balang araw, kung magkamali ulit ang entry division, lalabas ulit siya. Pagkalipas ng 1 linggo, ibinaba ako sa isang baryo na malayo sa gubat. Hindi sa amin, pero malapit. Hindi raw pwedeng dun mismo sa bahay ko. Sabi ng mga taga-entry, for safety and debriefing delay. Pero ramdam kong may mas malalim pa. Paglapag ng helicopter, sinalubong ako ng ilang tauhan ng barangay. May ilang taga-media sa malayo pero agad silang hinarang. Sabi ng isang agent, tell them he was found lost, dehydrated, nothing else. Wala na akong lakas para tumutol. Pagod na ang utak ko at ang katawan ko ay halos hindi na akin. Parang naiwan na ako sa gubat. Parang ang dinala lang pabalik ay ang balat ko.
nakita ko si nanay. Tumakbo siya papunta sa akin, umiiyak. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang ayaw na akong pakawalan. Si tatay tahimik, pero ramdam ko kahit hindi siya nagsalita, alam niya. Alam niyang hindi ako nawawala lang. Alam niyang may bumago sa akin. "Rigor, anak." Bulong ni nanay habang umiiyak. Hindi ko siya masagot. Niyakap ko lang siya, pero ang mga kamay ko hindi mahigpit. Wala na akong lakas. O baka wala na rin akong paniniwalang ligtas na ako. Isang ambulansya ang naghihintay sa gilid. Isinakay nila ako at sinabing dadalhin ako sa klinika ng bayan para i-monitor. May bantay akong isang lalaki, hindi taga-barangay, entry pa rin. Naka-sibilyan lang. "Kailangan mong sumailalim sa silent quarantine," sabi niya sa akin habang nasa loob kami ng ambulansya. Standard protocol para sa mga survivor. Silent quarantine. Ibig sabihin, walang bisita, walang labas, walang telepono. Pero hindi iyon para sa kalusugan ko. Para yun sa katahimikan ng impormasyon. 3 araw akong nasa klinika. Walang salitaan, walang labas. Tanging nurse lang ang pumapasok para magdala ng pagkain. Sa gabi, naririnig kong may mga motorcade na dumadaan. Mga truck, hindi ng munisipyo, entry. Sila pa rin ang kumikilos. Sa ika-4 na gabi, pinayagan akong tumingin sa labas ng bintana. Tahimik ang baryo. Pero sa madilim na gilid ng bundok, may isang moving red light. Gumagalaw. Paikot. Mabagal. Parang drone o beacon. At alam ko kung saan ito nakatapat. Sa mismong direksyon ng dating kinaroroonan ko. Nang makalabas ako, pansamantala muna akong pinatuloy sa isang barracks na malapit sa outpost ng mga pulis. Protocol daw ulit. Pero ramdam kong isa lang yung panibagong uri ng kulungan. Sa unang gabi ko roon, nagising ako sa tunog ng static sa radyo ng isang pulis. Walang signal, pero sa loob ng static parang may humalo. Isang mahinang pag-ungol. Hindi malakas, hindi malinaw. Pero sapat para panawan ako ng ulirat sa loob ng ilang segundo. Sumunod na araw, pinayagan na akong dumaan sa bahay namin. Doon ko nakita ang dating silong kung saan ako dati nagpapahinga. Ang mga alagang manok, wala na. Kinuha raw ng pinsan ko. Hindi raw nila alam kung babalik pa ako. Tahimik ang buong compound. Parang may nakaburol pero walang kabaong. "Magpahinga ka muna, anak," sabi ni tatay. Tumango ako. Pero habang nakahiga ako sa lumang papag ko, hindi ko maramdaman ang katahimikan. Sa bawat kaluskos ng bubong, sa bawat ihip ng hangin, para akong sinisilipan, para akong nililimusan ng anino, hindi galing sa entry, hindi galing sa labas, kundi mula sa loob ko. Dumaan ng 2 linggo. Sinubukan kong bumalik sa normal, pero lahat ng bagay hindi nagaya ng dati. Ang pagkain, walang lasa. Ang gabi, masyadong mahaba. At ang bawat panaginip ko, paulit-ulit, siwang, itim, ungol, mga mata sa tagiliran. At ako, palaging natutulala sa gitna ng gubat. Wala ng baril, wala ng itak, wala ng lakas. Isang hapon, habang nasa may labas ako ng bahay, may lumapit na batang lalaki. Hindi ko siya kilala. May hawak siyang bola. Napatigil siya sa harap ko. "Ikaw po ba yung hinanap sa bundok?" Tumango ako. "Totoo po ba na may halimaw doon?" Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung sasagot ako ng totoo o hindi. Pero isang salita lang ang lumabas sa bibig ko. "Oo." Pagkasabi ko noon, tumakbo siya papalayo. Parang natakot o baka nagulat lang. Pero sa mukha niya, alam kong may binhi akong naitanim. Takot, pagdududa, at marahil, balang araw, pag-uusisa. Sa gabing yon, tumingin ako sa langit. Tahimik, maliwanag ang buwan. Pero sa itim ng bundok, may isang pulang ilaw na umiikot. Minsan nawawala, minsan lumalapit. Hindi ko alam kung imagination ko lang. Pero sa dibdib ko, may bumabalik na pintig.
Naririnig ko pa rin ang ungol. Hindi palakas, pero nandyan pa rin. Sa panaginip ko, hindi ko na siya pinapatay, hindi ko na siya nilalabanan. Sa halip, tahimik kaming nakatayo sa harap ng isa't isa. At sa huling gabi bago ako umalis sa baryo, habang nakaupo ako sa labas, may narinig akong yabag sa kagubatan. Hindi malakas, hindi mabilis, pero sapat para palamigin ang batok ko. Hindi ko na tinanong kung totoo ba yon, kasi minsan mas ligtas ang hindi malaman. Classification, Entry 004. Designation, The Howl in the Forest. Status, Active, contained under Level 5. Cryogenic restraint last contact. Sector Delta 12, Eastern Visayas Forest Region. Summary, Entry 004 is a feral predator-class entity discovered deep within an uncharted mountain range in the Visayas. Subject resembles a monstrous canine-like creature exhibiting extreme muscular structure, blistered black skin, elongated bone protrusions across its spine, and multiple red eyes embedded not only in its head, but along its torso, ribs, and shoulders. No recorded language, vocal commands, or patterns of communication have been established. Subject appears driven by instinct, territorial compulsion, and active predation. Regor M., a local hunter, is the only known civilian survivor after a 12-day encounter. Entity does not kill on sight. It hunts slowly, deliberately, often stalking targets for days before attempting contact. Subject shows adaptive behavior such as reacting to traps, evading firearms, and ambushing from high-ground terrain. Entry 004 appears impervious to standard weapons. Bullet wounds cause temporary retreat, but no permanent damage. The entity leaves behind a thick, petroleum-like black fluid with acidic and mutagenic properties. Sample analysis ongoing. Recovery notes. Operation Dead Silence. Survivor Regor M., male, 27, was recovered in a near catatonic state inside a narrow rock fissure where he had constructed a crude trap. Subject reportedly wounded the entity with a bladed weapon before being rescued by entry recon units. Notable post-retrieval symptoms: severe dehydration, necrotic wound on lower leg, source, bite, auditory hallucinations, persistent low-frequency growling, sleep disruption and predator response reflexes, hypervigilance. Physical characteristics: height, estimated 3.2 meters, quadrupedal stance. Mass, 400 to 450 kilograms. Skin, burned, blackened, emits oil-like substance upon injury. Eye count, 2, cranial, plus 10 to 20, distributed across torso. Distinct features: bone blade structures protruding from spine, eyes embedded across flank and ribcage, 4-digit claws with unnatural joint rotation. Behavioral observations: tracks prey silently for extended periods, avoids direct engagement unless provoked, displays intelligence in trap avoidance, spatial memory, and stalking behavior. Possibly territorial, but motivations remain unclear. Emits a unique subsonic growl that induces physical paralysis and disorientation in victims. Current containment. Status: contained containment. Class: Level 5. Hostile biological entity. Transported via cryo-stabilized container with electromagnetic deadlock. Surveillance teams report internal movement despite sub-zero core status. Location redacted. See locked black site facility. Analyst notes: Entry 04 did not just emerge. It was always there. The forest simply stopped hiding it. Containment Analyst R17. He didn't survive because he was strong. He survived because the thing let him go. Interrogation Lead, Black Archive Review. We don't know where it came from. We only know one thing.
it was never supposed to be seen. Director's final debrief, Site 6, Containment Directive. All civilian access to the Eastern Visayan Range is now restricted under Entry Division Black Vault Order. A full perimeter lockdown has been initiated. Thermal and motion sensor arrays are operational. Further sightings will be classified under seismic or wildlife disruption to avoid mass panic. Internal discussion is ongoing regarding reclassification to Eidolon tier entity. File locked. Access restricted to Black Vault Level 5 operatives only. Sa iba, baka nagtataka kayo, bakit lagi ninyong naririnig ang salitang entry sa bawat kwento sa The 13th Scream? Hindi ito basta imbento. Hindi ito gawa-gawa lang na label. May dahilan kung bakit entry ang tawag namin sa bawat nilalang na isinulat at isinara sa The 13th Scream Horror Vault. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng takot ang mga nilalang na ikinuwento sa atin simula pagkabata, mula sa mga aswang sa gitna ng gabi hanggang sa tikbalang sa kabundukan, engkantong nangaakit sa gubat at multong hindi matahimik sa mga lumang bahay. Isama mo na rin ang mga kwento ng matatanda, babala sa baryo, pananakot sa mga bata, at alamat na isinulat sa likod ng mga lumang pahina ng kasaysayan. Lahat ng ito'y bahagi ng kinatatakutan nating mundo. Pero dito sa The 13th Scream, isa lang ang tawag sa kanila, entry. Hindi ito basta letra at bilang, isa itong acronym. At bawat letra may dalang babala. E, encrypted, walang opisyal na tala, ang pinagmulan nila, sadyang itinago. N, non-human, hindi tao, hindi hayop, hindi sila para sa mundong to. T, threat, lumalabag sila sa katahimikan, pumapatay, nananakit. R, retention, dapat ikulong, bantayan. Dahil kapag nakawala, may kapalit. Y, yield, may epekto sa katawan, sa isipan, at sa mismong realidad ng sino mang makasalubong nila. Kaya entry ang tawag dahil bawat nilalang sa The 13th Scream Horror Vault ay isang panganib na isinusulat, sinisikap itago at ipinagbabawal na mailantad sa mundo. Pero tandaan, minsan may nakakawala.